Ito ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang lalaki. Ang lumaki ng walang maayos na father figure. Single mothers raise boys, but they never let them become men. Kapag ang isang batang lalaki ay walang kinilalang father figure na gagawin niyang imahe kung paano maging isang tunay na lalaki, maliligaw yan sa buhay. Baka nga malito pa yan kung ano ba talaga siya. Gayunpaman, hindi ito kasalanan ng bata. Hindi mo kasalanan kung wala kang naging maayos na father figure. Ngunit, hindi porket lumaki kang walang father figure, hindi ka na magsisikap upang maging maayos na lalaki para maging imahe para sa iba, lalo na sa anak mo o magiging anak mo. Nakukuha mo ba ang punto? This video is an opportunity to learn how to become a real man. Isang tunay na lalaki na titingalain at gagawing ehemplo ng magiging saling lahi niya. Ituturo ko sa video na ito ang 6 na ugali ng lalaking walang maayos na father figure. You know the drill. Ito ang mga ugaling iiwasan mo. And don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Victim mentality. Kapag wala kang maayos na father figure, madalas wala ka ring accountability sa sarili. Hindi mo nakita sa isang tunay na lalaki kung paano maging accountable sa mga desisyon at aksyon nito sa buhay. Kasi nga wala kang ama, walang nagpakita sa iyo kung paano maging isang tunay na lalaki. Lalaking kayang akuin ang resulta ng mga kilos at desisyon niya. Wala ka niyan. Kaya ang tendency, sarili mong buhay, isisisi mo sa iba. Kasi nga wala kang accountability. Lahat ng kamalasan sa buhay mo, isisisi mo yan sa iba. Para gumaan ang pakiramdam mo sa sarili mo. Ngunit ang totoo, lahat ng kapalpakan at kabubuhan mo sa buhay, resulta lahat yan ng mga kilos at sarili mong desisyon. Ngunit imbis na maging accountable ka, hindi. At isisisi mo lahat sa iba. Isisisi mo sa babae kung bakit single ka. Napaka-entitled mo naman. Isisisi mo sa lipunan kung bakit ka ganyan mag-isip. At isisisi mo sa gobyerno kung bakit ka mahirap. Napaka-entitled mo naman. Mahiya ka naman sa ibang tao na nagpursigi sa buhay at nagmula pa sa walang-wala talaga. Lagi kang may paraan para sisihin ng ibang tao dahil ganyan ka simulat sa pool. Ganyan ka lumaki, iyakin at basura. Number 2. Fear of responsibility. Pamilyar ba ang isang ito sa iyo? Kilala mo na agad kung sino yang mga yan. Mga lalaking takot sa responsibilidad. Mga walang father figure yan. Kasi iniwan din sila ng mga tatay nilang takot sa responsibilidad. Tama, hindi ba? At medyo masakit din. Yan yung mga lalaking pagkatapos anakan ng isang babae, lilipad na at biglang mawawala na lang. Kasi takot sa responsibilidad. Mga kupal na walang bayag. Idadahilan pa niya na kesyo biology daw biology. Tanga, dyan ka magaling. Maghanap ng tagilid at kamangmangan na rason. Nakakaawa yung ganyan. Kaya lang naman nila nagagawang iwan ang responsibilidad nila. Marahil iniwan din sila ng mga tatay nila. Like father, like son. Isipin mo, sa dami-dami ng pwede mong ipamana sa anak mo, yung pagiging kupal na ama pa. Ang lala mo naman. Dapat kinakapon ka gaya ng isang aso para hindi na kumalat ang lahi mo. Di na importante kung maganda kang lalaki o matangkad ka at sikat. Kung takot ka sa responsibilidad, supot
ka pa rin. Hindi ka na nga kailangan dito. Nag-iwan ka pa ng similya mo. Supot din mana sa'yo. Ang lala mo naman. Huwag mong tutularan ng ganyang lalaki. Kupal yan kasi iniwan yan ng kanyang ama. Number 3. Simping behavior. Fatherless men pedestalize women. Hilig nila yan dahil yan lang naman ang alam nila. Hindi nila alam ang masculine way kung paano makipag-interaksyon sa babae dahil mahina ang masculine energy nila. Ang gagawin nila dahil wala silang father figure, they will act feminine. Gagayahin nila ang kilos at enerhiya ng isang babae sa pag-aakala na maa-attract nila ito. They will mimic a feminine energy. They will act feminine dahil ang pag-aakala nila kapag naging maamo at inosente ka gaya ng mga babae, maa-attract mo sila kasi nga hindi nila alam yung masculinity. They will copy a woman's behavior to attract women. Ngunit hindi yan gagana. Masculine energy attracts feminine energy. Opposites attract. Ika nga. Kaya nga ang pagiging Mr. Nice Guy ay isang feminine behavior na madalas i-friend zone ng mga babae. If you act feminine, you will become her friend. Tandaan mo yan. Number 4. Low pain tolerance. Fatherless men cannot endure hardships. Mahina ang pain tolerance nila kasi binaybi na sila ng mga mama nila. Ayaw nila ng nahihirapan. Hindi nila kayang magtiis. Mahina sila dyan. Gusto nila mabilisan. Gusto nila madali lang. Gusto nila nandyan agad. Ayaw nila ng magulo, mahirap at matagal na proseso. Gusto nila instant gratification. Kaya karamihan sa mga ganyang lalaki, out of shape ang katawan. Kapag hindi payat, sobrang tataba naman. Payat sila kasi puro laro ang inuuna. Ayaw nilang mahirapan sa gym. Gayon din sa matataba. Ayaw nilang mahirapan sa pagdadiet at pag-exercise. Gusto nila pasarap lang sa buhay. Kain, tulog, higa, cellphone, ganyan lang. Ayaw nila ng buhay na mahirap. Ayaw nila ng sakripisyo kasi mahina ang pain tolerance nila. Mahina ang utak nila at katawan. They want everything easy. Ayaw nila ng nahihirapan. Kaya kung ikaw yung lalaki na sanay sa hirap at marami nang naisakripisyo at naabot sa buhay, pandidirihan mo ang mga ganyang lalaki. Tama lang naman, hindi mo talaga dapat tularan ang mga ganyang lalaki. Number 5. Emotionally unstable in relationships. Fatherless men fall in love easily dahil nga mga simps ang mga yan. Mabilis silang mahulog kahit sa basurang babae. Hindi yan marunong mag-isip dahil akala nila lahat ng babae ay katulad ng mama nila na ibe-baby sila. Akala nila lahat ng babae ay matitino at inosente, nakakaawa. At kapag nasa isang relasyon na ang ganitong lalaki, emotionally unstable ang mga yan. Tipong sila pa ang iintindihin at uunawain ng babae na akala mo'y baby boy na inaapi. Nakakadiri ka. Emotionally unstable sila dahil nasanay sila sa mama nila na sila ang inuunawa. Kaya pagdating sa relasyon, ine-expect din nila na sa kanila lang umiikot ang mundo, na special sila, special child. Mas demanding pa sila sa mga babae at mas emotional. Hindi nila alam kung paano kumilos na parang lalaki sa isang relasyon.
Hindi nila alam yan. Hindi nila alam kung paano magpakalalaki sa isang relasyon. Nalilito sila kung ano bang role nila. Mga tanga yan eh. Kailangan pang sabihan. Kailangan spoon feeding lahat. Kaya walang tumatagal na babae sa kanila bukod sa mama nila. Number 6. Hates alpha men. Nakakita ka na ba ng mga lalaki na lalampalampa at kilos binabae tapos galit na galit sa mga tunay na lalaki, yung mga masculine tingnan? Fatherless men hates men with authority. Pinangangalanda ka nila na ayaw nila sa mga tinatawag na alpha men. Kaya gumagawa sila ng label na toxic daw at kalokohan lang ang pagiging alpha para lang kahit papaano pampalubag loob sa sarili nila dahil alam nila deep inside na hindi sila magiging ganun. Kaya lang naman nila kinamumuhian ang mga alpha men dahil sa matinding inggit, ang sakit na walang lunas. Deep inside, inggit talaga ang pinagmumulan niyan dahil patago nilang hinahangaan at hinahangad na sana sila rin. Sana isa rin silang alpha na malakas ang karisma, mataas ang status at tinitingala ng marami. Pero dahil nga minalas sila at wala silang naging maayos na father figure para gawing ehemplo sa pagiging tunay na lalaki, naroon sila sa tabi ng babash na lang. Napaka-cheap, hindi ba? Abangan mo lang, maglalabasan yan sa comment section, nag-iiyakan. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.